On this important part in the Christian life, no? So this afternoon, meron tayong first session, Overcoming Pride. Second session, yung mga malilate sila, kaya ano yun Overcoming Laziness. Para abutan nila yan. Overcoming Laziness. Pangatlo, Overcoming Materialism. At yung panghuli ay ito po yung lahat tayo dumaan dito. Meron dito man. Overcoming foul words. No? Sometimes we call it bad mouthing. No? So yan po yung ating 4 lessons. And let's read this first slide sa ating first topic. Overcoming pride. So, let's all stand. Sige, basahin natin ito. Tapos mag-pray tayo. From Proverbs 21 up to the last sentence, let's read. Proud looks and proud thoughts are sins. They show a person is evil. Pride leads to destruction. Pride is a sin and gives us an inflated view of ourselves. God calls us to live in humility rather than pride. Father, we honor you and thank you, Lord, once again as we come to you and we ask, oh God, your forgiveness to every sin, everything that we have done against your will, whether in words, in deeds, and even in our thoughts, and even in our mouth, oh God. Cleanse us, Lord, today. As we come to you, Lord, we ask your Holy Spirit to guide us, to lead us, to teach us your ways. And create in us a clean heart, O Lord, and allow your Holy Spirit to give us the knowledge, understanding, even the wisdom from above. We pray that the Holy Spirit will be our great teacher. Use only thy servant to share, and even your words, Lord, coming from you. Give him a mouth and a wisdom, that you will only use him to speak with your divine purpose and for the glory of your name. We ask also, Lord, that you will strengthen each and every one. We rebuke the spirit of laziness. We rebuke every spirit of sleepiness, even the spirit of lack of wisdom, lack of faith, lack of understanding. We rebuke every distraction, every disturbances. We bind every demon spirit in the air. And even these words that all the hindrances to God's blessing, we just cast them out. We command them to be removed in the mighty name of Jesus Christ. Father, we pray for your Holy Spirit to cover this place with the holy angels. Even the very presence, Lord, we acknowledge, Lord, that you are here. We give you praise, we give you honor, we give you all the glory. In everything, Father, this is our prayer with thanksgiving in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen and amen. Praise the Lord. You may be seated. So sa first topic natin, overcoming pride, sabi nga dito sa verse nating text from Proverbs 21 verse 4, proud looks and proud thoughts are sins. They show a person is evil. Very self-explanatory, no? Yung salitang proud. Siguro sa Tagalog, pinaka-plain language yung mayabang o mapagmataas, no? Sometimes sabi nila hambog. Hambog, tama ba yun? Hambog. Ayan, gano'n. Sabi ng Bible, kahit pala sa pagtingin, may proud looks pala. No? Paano ba yung proud looks? Para siguro yung proud looks yung ayaw tumingin ng laging nakataas. Proud looks and proud thoughts are sins. So, sinasabi dito na pag naroon sa ating isip, sa ating pagtingin, sa ating puso, no? Ito ay kasalanan. It will lead to destruction. Sabi nga, pride is sin, and give us an inflated view of ourselves. So pag sinabi nating pride, ibig sabihin inflated, parang you look more than
you think who you are. Parang iniisip mo masigit ka sa totoong ikaw. Di ba? Masigit ka kaya inflated eh. Parang ganun. And God calls us to live in humility rather than pride. Bakit siya kasalanan? Kasi, unang-una, sabi nga niya na tinitignan mo yung sarili mo ng higit sa totoo. So, it's a lie. Kaya siya kasalanan. No? At tinitignan mo ng higit kesa sa kung sino ka talaga sa harapan ng Diyos. Diba? Pero tingin mo lang yun. Kaya kasalanan sa'yo. Diba? At ang Diyos na tumawag sa atin, gusto niya, siyempre, as a child of God, children of God, maging totoo tayo. At siyempre, nandun yung humility. Amen? Harapan natin ang Panginoon. Sabay-sabay natin basahin ito sa ating introduction. Pride refers to a sinful, arrogant, Haughty, insolent, self-reliant attitude or spirit that causes a person to have fainted or puffed up view of themselves. Believers are not immune to the temptation of pride. They must remain humble by allowing God's word and spirit convict us against high-mindedness and arrogance. God calls us to be humble, loving God and loving others, but pride is focusing inward on loving and serving oneself. Yan, praise the Lord. So, in-explain dito na yung pride talagang in short, pagmamataas. Diba? At ito nga ay sinasabing kasalanan at tayo bilang believers or Christians, we are not exempted. No? Kasi minsan akala natin, nung naging Kristiyano tayo, tingin natin sa sarili natin na safe tayo kahit anong sabihin natin, anong gawin natin. Kasi inisip natin, Christian naman ako eh. Actually, may merong kakabit na how do you think and how do you see yourself before God and before the people around you. Kaya ingatan natin na sinasabi ng Bible, hindi tayo immune sa kasalanan ng pride. Kasi kahit si Satan, kung alam natin, yun ang pinakakasalanan niya. Bakit siya nagrebelde sa Lord? Diba? Kaya sabi dito, believers are not immune to the temptation of pride. And we must remain humble by allowing God's Word and the Holy Spirit to convict us. Ang maganda sa isang Christian, may guidance tayo ng Holy Spirit. Naniniwala ako na anything that we go against the Word of God, may conviction pa rin tayo. At may isip natin yun. At sabi dito, God calls us to humble, loving God and loving others. Ang kabalitaan niya, pag nagkakaroon tayo ng pride, ang focus natin is on ourselves, inward. You love yourself only. You don't care for other people. You only care for yourself. You only serve yourself. Kaya yun po yung pagmamataas, di ba? Kaya pag inisip natin na ang isang tao makasarili, may pride yun. Kasi iniisip niya ang sarili niya, he doesn't need anyone. Kaya malaking pride na kasalanan yun. Kaya pag tayo ay sinasabi, hindi na ako kailangan matin. Total, kaya ko naman magbasa ng sarili ko, mag-aral ng sarili ko, mag-pray ng sarili ko. Ano na yung pride na yun eh. Kasi hindi ka nilikha ng Diyos na maging isa. Diba? Ang utos ng Panginoon kasi, kung mahal mo yung sarili mo, mahalin mo yung kapwa mo, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Amen ba? Palapahan natin ang Panginoon. So, icebreaker natin, how does pride influence the way we interact with others and with God? Yan. Sino gusto sumagot? Paano ito nakaka-influence sa pakikipag-usap natin sa ibang tao, Christian or hindi Christian, or sa Diyos, no? Yung pride na yan. Ano ang dinadala niyang influensya? Influensya. Yan. Sino gusto sumagot? Yan. Who will break the ice, Sister Levy? Sa ating icebreaker.
Yan po. Sa akin po, malaking influence po siya when it comes to sharing your reaction sa lahat ng situation sa buhay natin. So like for example, nakikipag-usap po tayo sa kapwa natin sa ka-work natin. Kung paano niyo tayo kausapin, mas malaki yung impact kasi ng kung paano tayo mag-react sa kanila. And I believe na yung reaction po natin na yun, kung nandun yung pride, pwedeng patulan natin siya kapag nag-disagree tayo sa pananaw niya when it comes sa trabaho. So, ganun din sa mga ibang pangyayari sa buhay natin. So, napaka-importante na lang natin katandaan na bilang isang Christian, bago tayo mag-react, huwag natin hayaan na yung pride na yan yung bubulong sa atin na, ay, hindi, mas tama ka, parang iba rin po. Yan, okay. Thank you very much. So, very simple yung sagot ng ating kapatid, pero maganda siya. Kasi bakit? Halimbawa nga naman, pag kinausap ako ni Sister Levy, magka-opisina kami. Pag may pride ako, kunwari pinapakinggan mo siya, pero hindi ko siya pinapakinggan. Diba? Parang sabihin ko, ako ano sinasabi dito, pero wala naman itong alam eh. Parang ganun. I may ignore. Diba? Kasi nga dahil sa pride ko, hindi ko siya pakikinggan, hindi ko intindihin yung pinagsasabi niya. Malaki impluwensya ng pride, di ba? Kasi it will either engage you or disengage you to the people around you. Di ba? Kahit sa mata ng Diyos. Pag mataas ang pride natin, we will never even to pray. Di ba? Ayaw mo manalangin. Bakit naiisip mo, you're sufficient. You are very much independent, di ba? So, malaking bagay yan, di ba? Now, point number 1 natin, overcoming pride, recognize pride and start to be humble. Number 1 problem ng pride, hindi siya nare-recognize. Di ba? Kaya minsan may taong nagsasabi, basta ako wala akong pride. Actually, pride na yun eh. Di ba? So, kailangan unang point pa lang, ma-recognize mo sa sarili mo kung nandun yung pride na yun, di ba? So, yan yung nasabi. Recognize pride and start to be humble kasi we cannot surrender anything, we cannot ask forgiveness if we cannot acknowledge na may kasalanan ka doon, na alam mong nagmamataas ka, di ba? Sabi nga ng Proverbs 16:18, pride leads to destruction and arrogance to downfall. So mabigat siya pag hindi mo na-recognize yung pride, ito yung maglilid sa'yo sa destruction. Ito yung magkukos sa'yo ng downfall. So as a Christian, magandang sa start pa lang na-recognize mo na siya. Di ba? The proud do not have a correct or sober estimation of themselves, their abilities or their position. They see themselves as over and above others and believe themselves to be pre-eminent. Parang, sabi ko nga, pag mataas ang pride natin, we never listen to anyone. Kaya pag may kausap ka na ayaw kang tignan sa mata, ayaw makinig sa'yo, alam mo na yun. Medyo mataas yung taong yun. Na they will ignore you. They don't care for you. Parang gano'n. So, we should not think of ourselves better than we actually are. So, let's start with Brother, Sister Levy, ito na lang. Pag ganun ulit tayo, mabilis. Romans 12:3 and then next, Philippians 2:5-8. Romans 12:3, do not conform to the pattern of this world, for by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. Amen. Yeah. So, yung po sinasabi, do not think highly. No? Next, Philippians 2:5-8. Philippians 2:5-8. In your relationship with one another, have the same mindset as Jesus Christ, who, being a very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross.
Yan. So, sa buong Bible, we can never teach humility or humbleness without mentioning what Jesus did when He allowed Himself to die on the cross, being equal with God, but became a man like us. Yun po yung pinaka-best example sa Bible, yung ginawa ni Jesus Christ. Siya bilang Diyos, sabi ng Bible, siya bilang Diyos, hinubad niya yung pagka-Diyos niya, nagkatawang tao siya, sumunod siya, pinahirapan siya, namatay siya, katulad ng isang alipin. Pero Diyos siya. Diba? So, yun po yung magandang example ng humility. Now, question natin, what are some ways we can help one another recognize pride in our hearts? Ano sa tingin nyo? Suggestion o nakikita nyo o sa inyong observation, ano yung mga paraan na maaaring makatulong tayo or maaaring karanasan natin na marirecognize mo na yung taong ito ay may pride sa puso niya. Nag-example ako kanina, di ba? Yung hindi kanya pinakikinggan. Di ba? Ina-ignore ka. So, isang example yun. Ano pa? Ano ba yung paraan na ma-observe mo na yung taong ito maaaring may pride to? Meron ba ba? Oh, Sister Kai. Yun po siguro hindi ka nagsasubmit sa authority. Whether sa workplace or sa church or even sa bahay mismo. Ganun, sa authority ng parents mo. Yeah, maganda rin yun, no? Parang nagmamalaki na he is in authority over or above others, no? Sino ba? Ano ba yung example? Anything else? Si Deacon Jeff daw. Kasi yung laging negative ang nakikita. Instead of seeing things or hearing things right, yung laging nabivisualize niya sa kanyang isipan or naisip niya lagi yung negative dun sa sinasabi. Laging pakontra sa sinasabi ng Siguro yung kaya sinasabi ni Deacon Jeff, parang meron siyang critical spirit. No? Hindi siya basta-basta tatanggap na parang okay na sa akin to. Parang sa kanya, lagi siyang may makikitang mali. Parang gano'n. Meron ba? Siguro po yung pag-a-admit po na siya ay as feeling sorry, gano'n. Magkamali siya, okay, tama ka. Mag-pride ka ng tao, parang ikaw yung laging tama, tapos hindi mo ina-admit na may kasalanan ka rin. And say sorry. Maganda yan. Sabi ng Sister Clavel, yung mahirap mag-sorry yung yung may pride. Sa totoo lang. Tanong niyo yung mga mag-aasawa. Sino yung una nagsasorry? Mahirap yan, di ba? Pag may pride ka, mahirap yan. Point number 2. Repent and recognize God's supremacy. So, ibig sabihin, number 1, you have to recognize muna yung pride. Pag naalam mo may pride, ano gagawin mo? You have to repent. Humingi ka ng tawad, suko natin to sa Panginoon, at kilalanin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi po ng Proverbs 21 verse 4, haughty eyes and proud heart, the lamp of the wicked are seen. No? So God describes humility as recognizing our dependence on Him, submitting His will and valuing others above ourselves. Sa mata ng Diyos, ang pagpapakita ng humility, nakadepende tayo sa Lord. Dependence on Him. Tapos, magsasubmit tayo sa will niya, hindi sa will natin. At, sabi nga nun, binavalue natin yung kapwa natin more than us or above us. So, nandun yung pagpapakumbaba. At maganda rito yung sinasabi, it is not about thinking less of ourselves, but it's about thinking ourselves less. Kasi bakit? Walang tao na gusto niyang isipin kung ano yung mabuti sa kanya. Walang taong ganun. Mag-iisip pa rin siya kung ano yung mabuti sa kanya. Pero, ang sabi nga nun, hindi maganda kung ang iniisip mo laging mabuti para sa iyo.
kailangan mag-isip ka rin ng mabuti sa kapwa mo. Diba? So you think ourselves less than others. Kasi pag laging nauna tayo, we can never be humbled by anyone. Hindi natin titignan yung kapakanan ng iba. Ibig sabihin, pakibasa natin to, Micah 6, 8, yan, si Brother Lake. Brother Dan, tapos si, andito na tayo, yan. Micah 6:8. He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you, to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Yan, to walk humbly. Next, James 4, kapatid. Yan. James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Maganda to, yung sinabi niya sa gospel yan, na humble yourself before God. He that humbles himself shall be exalted, and he that exalts himself shall be abased, di ba? So pareho din siya. So, now, question. Can anyone share a testimony how God touched your heart due to personal pride in any of the following encounters? So, kung sino gusto mag-share ng testimony, mamili kayo ng isa dyan sa dumaan na situation sa inyo na hindi po kayo ng Panginoon na nakita niyo yung pagkakamali niyo. Halimbawa, nagkaroon ka ng encounter, anger over an issue with someone, or critical spirit bringing others down, or defensive reaction to criticism. Any one of them na na-encounter nyo na nakita nyo yung mali nyo na nagmamataas kayo. Sino yung gustong mag-share? You have 3 choices. Sister May. Sister May. Pero sige po, siguro basta yung mga first 6 months ko as sa women's, hanggang 1 year na nag-lead ng women's. Siyempre, I asked the Lord na magbili ng someone na open, kung ano yung suggestion, na may nakikita niya sa women's leadership, baka kung may kailangan improve or gano'n. Pero nung nakareceive ako ng comments, ng mga criticism, medyo sumama yung loob ko kasi feeling ko yung ginagawa ko useless, walang nakaka-appreciate, parang hindi na-appreciate, hindi maganda yung mga decision making ko. Which is, at the end of the day, when I pray to the Lord and ask, Lord, ano po ba dapat kong gawin? Ano po ba dapat kong improve ko? Later, kinabukasan, pinarealize ng Lord bago mag-start yung women's ulit na devotion. Mali yung naging reaction ko. Ibig sabihin nun, hindi ko tinatanggap yung pinakita ni Lord. Kasi nag-pray ako, tapos sinabi niya sa akin. Pero ayoko tanggapin yung mga comments. But I praise the Lord kasi po pinarealize niya sa akin na these are comments na nakaranas na si Pastor na ito yung comment sa akin, parang lumibigay ako. But praise the Lord kasi ito yung pala yung gagamitin ng Lord for you to be able to be better sa ginagawa mo and mas ma-recognize mo yung ginagawa mo to para sa Lord. So whatever it is that you're doing, basta para sa Lord, wala kang dapat ikabahala, may mali kang ginagawa kasi you're doing it for the Lord. So every step of the situation, yung pagbibigay mo ng decision making, basta pinag-pray mo siya at alam mo makaka-bless ito sa Lord, wala kang dapat ikabahala. And pag-pray mo na lang yung heart mo, kung hindi kaya baguhin ng Lord yung ibang tao, ipag-pray mo yung heart mo ang baguhin na maging matatag na tumanggap ng mga criticisms po. Amen. Yan. Talapakan natin ang Panginoon. O, talapakan natin. Bakit yung yata kayo So, yung defensive reaction to criticism, katulad sinishare ating kapatid, normal lang na i-depend natin yung sarili natin. Normal yun eh.
Pero sa totoo lang, mahirap sa tao yan. Yung may mag-criticize sa atin, good or bad, lalo kung bad, na yung defense mechanism mo, depende sa pride natin yan. Kaya mo bang tanggapin yung pagkakamali na sinasabi ng iba na iniisip mong tama ka? Di ba? Or iniisip mong maganda yung ginagawa mo pero may nasabi sila na sa kanila ay hindi maganda. So nagdi-depends tayo. So maganda yung sinishare niya na yung pride natin, yun yung maaaring barrier na makita natin how we can improve ourselves. Pero gagamitin ng Panginoon yan to let us grow in the Lord spiritually and sa ating relationship sa ating kapwa. Kaya we have to, sabi nga, tama yung mga sinasabi nila, kapatid, open-minded ka ba? Di ba kasi, yung iba parang hindi sila open-minded, di ba? Hindi sila matanggap. Sino ba yung gusto mag-share? Meron pa ba? Ay, si Ivy. Sige ba? Blessed evening for everyone. Sa akin po siguro yung letter A, anger over an issue with someone. Lagi ako sa ganun. But yung minsan kasi may instance no na pinipressure ko yung isang tao na alam ko namang beyond na talaga dun sa kaya niyang gawin. So talagang, alam mo yung galit na ako, talagang sinisisi ko niya siya. Pero later on, alam mo na mali ka kasi alam mo naman na alam niya, wala na siya talaga magagawa beyond isa na talaga yung mangyayari. So, in the end, syempre, due to pressure din po na kailangan magawa yung dapat gawin. So, pinipressure ko rin yung tao na yun to process and to do the things talaga on time. So, kaya lang, after nun, so, na-realize mo na mali ka. So, after nyo nagsasorry ako, is pasensya na. So, sorry talaga na pinipressure kita, na pinupush kita to the edge na talagang matapos mo. Pero alam mo naman na kailangan din kasi. Pero yung ganun po talaga, pag alam kong mali ako, nagsasorry po talaga kagad. Yun, maganda po yan. No? Na ma-recognize din natin, yung sabihin na natin, lumampas tayo dun sa limit. Naniniwala ako yung if God put you in a position like somebody, maybe people under you, yun yung tinatawag na responsible person ka, meron kang mga responsibility. Pero I also believe na you cannot carry out your responsibilities without accountabilities. Kailangan meron kang accountability katulad ng maisip mo, so siguro mali rin yung ginawa ko. Paano naman yung tao, di ba? Dapat accountable ka rin din sa tao. Ay kapatid, ano yung pangalan mo? Antoinette. Sister Antoinette, siya rin magsasalita. Tumatas siya ng kamay. Yan, Sister Antoinette. Sa akin naman po, yung pong letter A po. So yung pong sa work po, nangyari po yun na nagkaroon po ng issue regarding sa katrabaho ko before. So sabi ko sa sarili ko, dahil parang pong siniraan ako dun sa workplace. So sabi ko sa sarili ko, hindi ko kaya nang patawarin yung tao. But after like, nung nagkita po ulit kami nung kami, kasi friend ko siya, sobrang close. Nawala na po lahat yung parang isang simpleng hay lang para yung katapat ko na lahat. So, yun po. Yeah. Praise God. Mahal ka pala yung hi, no? Hi, kumusta ka na? So, nagpatawad ang ating kapatid sa kapila ng galit at sama ng loob. Point number 3 natin, learn to value others above ourselves. So, sabay-sabay natin basahin ito, Romans 12. Live in harmony with each other. Don't be too proud and enjoy the company of ordinary people. Don't think you know it all. Never pay back evil with money. Do things in such a way that everyone can see you're honorable. Do all that you can and live in peace with everyone. So, meron akong dalawang important points na babasahin ko sa line na yan. Ito, don't be too proud to enjoy the company of ordinary people.
Magandang example dito sa loob ng church. Kasi pag wala ka sa loob ng church, pag tinignan mo, may mga taong ayaw makisama sa kapwa nila. Unang-una, tinitignan nila, sabihin na natin, yung standard nila sa tao. Parang pag nakita nila yung ganyan damit mo, yung sumama sa mga yan. Diba? Kasi kung magdamit sila, parang hindi ko siya ka-level. Ganyan, di ba? Hindi ko siya ka-level, parang gano'n. So, may mga taong ganyan. Pero sa Bible, sabi nga sa loob ng church, tinatanggal natin yung mga gano'n kasi kahit sino pa yan, whether mataas, mababa, maputi, maitim, mataba, payat, sorry kahit sino ka pa, you think yourselves common and the same people of God. Amen? So, kaya sabi na, don't be too proud to enjoy the company of ordinary people kasi pag tinignan natin yung sarili natin na hindi tayo bagay sa kanila, you will never enjoy them. You will never enjoy the company of the rest of the people, di ba? Yung susunod, yung muli, do all that you can to live in peace with everyone. So, para magkaroon ng kapayapaan, sa totoo lang, it's about pride. Kahit anong gusto, kahit anong mali, kahit anong pagkukulang, o anumang naitanim na galit, ang bottom line niyan ay, kaya mo bang makipag-ayos? Di ba? Kaya mo bang magpatawad? Kaya mo bang tanggapin? Kasi pag hindi natin kaya, it's about pride. Kasi sino tayo na pwedeng magsabi na ako lang ang tama o hindi ako marunong magpatawad. We are just forgiven. Lahat tayo. So, wala tayong right na hindi tayo mag-accept ng forgiveness o magbigay ng forgiveness. And we have to sow peace, no, to everyone. Gratitude and serving others are also powerful tools in cultivating humility, as they shift our focus from ourselves to God's goodness. Basahin natin ito, Philippians 2:3 and John 13, no? Ano na tayo? Yeah. It's the idea. Philippians 2 verse 3, let nothing be done through strife of vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. John 13 verse 34, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Verse 35, by this all men will know that you are my disciples if you love one another. Amen. Yan, so dito sa Philippians 2:3 sabi niyan, you esteem others more than, diba, yourself. Kung titingnan natin, yan yung isang susi ng pagpapakumbaba. Diba? At sabi naman ni Jesus Christ, you have to show love because that's the only reason that the Lord said you are really His disciples. Tayong lahat, no? Kailangan makita sa atin yung pag-ibig na yan. Another point of testimony or sharing, how do you think pride is creeping and be recognized in this situation? Paano mo naiisip o nakikita na, kasi yung pride, unti-unti yan gumagapang na hindi mo namamalayan. So, sabi dito, paano nyo makikita, maiisip, na yung pride nito ay unti-unti na gumagapang and be recognized. At alam mo na sa sitwasyon na to, pumapasok ang pride. Letter A, taking responsibility for success, accomplishment, or financial prosperity. Kapag parang sinasabi mo, yumayaman ka na. No? B, sabi tayo, impatience about having to listen, wait, or be served. Parang nawawala ang pasensya pag ito, si kapatid, ang tagal magsalita. At saka pag may nagsiserve, ba't ako ayaw nila akong serve? Dapat unahin nila ako. Pangatlo, unwillingness to associate or get to know a certain person. Yung may bago, sino ba yan? Ba't ko ba siya kikilalanin? Sino ba siya? Diba? Parang gano'n. So, sino yung gustong mag-share?
Yung karanasan sa ganyan. Any one of the three. Baka yes. Uy, pwede yun. Okay, may yan. Pag nadidilig daw po ako. Brother Dan? Brother Dan. Try ko po. Siguro po sa akin yun sa first question na taking responsibility for success, accomplishment, or financial prosperity. Siguro dun sa success or accomplishment, not necessarily financial, no? Isa po siguro dun sa nung bago po akong joiner sa HEF, yung isa ko nang napansin ko po, even yung kapag binabanggit ng mga kapatiran, tsaka ni Pastor Jim, salamat sa buhay ng kapatid na ito. Thank God sa buhay ng kapatiran. So, kapag yung isang accomplishment or testimony or isang success, kahit simple man yan, sa trabaho man yan, or kung nag-succeed yung isang project or something, if someone is yung kumukurot ng glory or sabihin na natin na mas naka-highlight yung tao mismo more than the Lord, I think doon po nagkakaroon yung pumapasok yung pride na kasi yung napansin ko dito na we are thanking the Lord for the life of His people. So kahit ano man yan, yun po siguro. Like for example din po sa akin, sa personal testimony ko po, yung recently ng pag-travel ko. So praise God, hindi po yun dahil sa kakayanin ko, but favor ng Lord naman po. Pero pag inakukulit kasi ganito ako, ganyan ako, doon na po siya nagkakaroon ng pride. Yan, praise the Lord. So, maganda po yung example. Siguro idadagdag ko lang din doon, hindi lang sa mata ng Panginoon, kasi minsan, halimbawa sa workplace yung sinasabi ni Brother Dan, kahit sa workplace, kunya may project kayo, isa ka sa part ng team, pero baka may isa sa inyo, pwedeng yung leader ng team o team leader o project head, ang nagsabi, yung project na to ay ginawa ko. At ang lahat ng ginawa ko ay naging successful. Kaya dapat lang ako ay increasean nyo. Pero ang totoo, hindi siya lang ang gumawa. Di ba? May mga ganun eh. Yung parang taking responsibility, lahat ng honor, glory sa kanya. Malaking pride yun, di ba? Kasi lahat ng mga karinig sa'yo, kasama mo sa team member, sabihin nila, bakit niya sinasabing siya lang lahat ng gumawa, di ba? So, ibig sabihin yung tao niya ma-pride, no? Dinadala niya yung ginawa kahit na hindi siya ang gumawa lahat, di ba? Parang gano'n. Anyone else? Meron pa bang gusto magdagdag? Step Kate. Yung pong unwillingness to associate or get to know certain people, may thin line between shyness and pride po kasi. Minsan po kasi yung pagiging mahiyain, it can masquerade itself as, yung pride, it can masquerade itself as pagiging mahiyain. First of all, ayaw mo maki-associate sa person na yun, kasi inisip mo para that person doesn't deserve my time, para sino ba yung taong yan. Diba? Or pangalawa, parang you don't wanna get out of your comfort zone. And in that way, kapag naki-associate ka and you feel rejected or not welcome, diba? May hit yung pride mo, bakit ka pa nag-try. So, marami pong mga certain situation po na gano'n na sinasabi mo lang na mahihayin ka, pero in reality, it's pride that's creeping in your heart na ayaw mo talaga na makipag-associate sa mga tao yun. Yan, tama yun. Let's see ourselves, no? Kasi baka nagkikrip sa atin yung pride. Yung parang, kahit nga halimbawa, Sister Lady, sabi, sino gustong mag-testify, diba? Parang nahihiya ka. Pero totoo, meron kang pride. Number one, ayaw mo magkamali. Diba? Ayaw mo magkamali na sasabihin. Pangalawa, nahihiya ka dahil iniisip mo baka kung anong sabihin nila sa testimony mo. Sister, ganyan ka pala. Parang ganyan, pride yun eh. Diba? So, in short, yung creeping ng pride, let's see ourselves. Baka pride nga yun.
Bakit ka hindi magpapatotoo sa Panginoon? For the glory of God yun. Mano kung malaman nila, buti nga yun para malaman nila kung sino ka talaga at kung anong ginawa ng Diyos. Actually, sabi nga, testimony is not something what you did, but it is something what God did for you. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Point number 4, sabi dito, never allow the influence of Satan's pride. Kung sa topic ng pride, ang kabaliktaran ay humility na hindi mo pwedeng ituro ito at magbigay ng example na hindi mo babanggitin si Jesus Christ as the greatest example of humility. Yung pride naman, almost impossible na hindi mo siya ituturo na ang root ng pride ay nagsimula kay Satan. So, kaya sabi dito, never allow the influence of Satan's pride. Sa Bible, in-explain niya, Ezekiel 28, Isaiah 14, Revelation chapter 12. Kaya pag tinignan mo, sabi sa Ezekiel 28, na your heart was lifted up because of your beauty. Sabi nga dyan sa Bible, Satan is perfect in beauty. Kaya sabi ng Corinthians, Satan can be an angel of light. Kasi kaya yung masyadong ganda, makikina, nakakatakot yan. Kasi si Satan, kaya niyang magpanggap na napakaganda. Perfect in beauty siya. No? Kaya ganon. Sabi dito, Isaiah 14, I will ascend to heaven, I will raise my throne above the stars of God, and I will make myself like the Most High. So yan po yung puso ni Satan. Gusto niyang mag-rule sa heaven, gusto niyang maging katulad at higit pa sa Diyos. Diba? At sinasabi yan, I will raise my throne above the stars of God. So higit pa yan sa trono ng Panginoon. So, nakikita natin yung rebellion na ay cause ng pride. So, si Satan nag-rebellion sa Lord, ang dahilan nun, pride. Kaya tayo minsan, sa totoo lang, minsan pag napagalitan ka ng boss mo, gusto mo resign agad. Hello? Diba? Gusto mo resign agad, parang gusto mo mag-rebelde. Gusto mo gumante, di ba? Pero alam niyo ba, pride yun. No? Kasi, mano kung sabihan ka, masama, mabuti, ano niya yun eh, role niya yun. Actually, role niya yun. Ginagawa lang niya yung trabaho niya. Kung nagkamali siya, ay kasalanan na sa Panginoon. Hindi mo siya kasalanan. Diba? Pero bakit ka mag-resign? Siguro nahit ang pride mo. Diba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun, ha? Hindi ikaw yan. So, the clearest and most pronounced example of pride is Satan. Ayan. Basahin natin ito, Genesis 3, 5-6. Ayan. Genesis 3, 5-6. God knows that your eyes will be open as soon as you eat, and you will be like God, knowing both good and evil. The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looks delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband who was with her, and he ate. So yung story nila Adam and Eve, ginamit ni Satan yung influence niya. Diba sabi niya kay Eva, it is not true. Kasi sabi niya, pwede bang lahat kayo, una sabi niya, sinabi ba ng Diyos na bawal kumain? Diba, gano'n niya eh. Sabi ni Eva, hindi ganyan sinabi ng Panginoon. Kaya lang pag kumain kami, alam mo na, pero ginamit ni Satan yung influence niya, sabi niya gano'n, no, it's not true, you will be like God. Diba? Yung influence ni Satan, yung sabi niya, I will ascend into God's heaven and above the throne of God. Parang ginamit ni Satan yung influence kay Eve. Kaya natokso siya. Ano naman yung 2 Corinthians 12:7? Or because of this surpassingly great relations, therefore, in order to keep me from becoming conceited,
I was given a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. Praise God. Gusto ko makita nito yung isang mahalagang point na sinasabi dito sa 2 Corinthians 12:7 about sa lesson ng pride na ito. Kilala natin si Paul, di ba? At masasabi natin, kahit sa mga Bible scholars, mga pastors, sinasabi nila at most of the time sinasabi, Paul may be the least but maybe the most used by the Lord, especially in discipleship and even in the demonstration of the power of God. Pero yung sinasabi ng 2 Corinthians 12:7 sa lesson natin ng pride, makikita mo may ginawa ang Diyos sa kanya. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Nagkaroon siya ng sakit, thorn in the flesh. At alam ni Paul bakit ginawa sa kanya ng Diyos yun. Anong sabi niya? Ba't niya naranasan niya? Kasi 3 times siyang nagpipray ng seryoso na tanggalin ng Lord. Pero hindi ito dinidinig ng Panginoon. So nakita niya, talagang inalaw ng Panginoon. At ang nakita niyang dahilan, para lang hindi siya magmataas. Tanggalin yung pride niya. Diba? Kasi kahit siguro kung tayo si Paul, magmamalaki na tayo. Diba? Sabi, sino ba si Peter na yan? Kasi sa book of Acts, nag-away sila ni Peter. Kasi si Peter sabi niya gano'n, kailangan lahat ng nagiging Christian magpatuli. Sabi ni Paul, hindi. Hindi kasama yung pagtutuli sa pagiging Kristiyano. Nag-away sila. No? So si Barnabas, nag-away sila. So makita mo, pwedeng may pride pa rin si Paul. So ano lesson ito sa atin? Kahit tayo, hindi tayo exempted na pwedeng may pride pa rin tayo. No? Sabi mo nga sa katabi mo, may pride ka pa din. may pride pa rin tayo. Kaya nga, kailangan ma-recognize lang natin to, kaya natin pinag-aaralan. Kailangan ma-overcome natin yung pride na to. Di ba? Kasi kung hindi, mag-focus ng downfall sa atin yan. How do we respond as Christian when pride is influencing our thoughts and action? Yan. Kaya ito yung sagot. Anong respond natin bilang Christian ka na? Yan, Sister Jess na. Yan. Ano po, secret po. Kasi parang po yung lately lang po yung na-experience ko po dun sa boss ko po. So, nagpakasyon po siya ng 2 weeks. So, kami po yung nag-handle po sa side. Tapos nung pagbalik niya, nagsisisigaw siya. Ganito, ganyan. Di, syempre, yung mga lagasapon, nagsisisigaw siya. Lumabas yung dati ng ugali. Parang nakausap na siya dati ng teacher namin na kailangan maging kalmado ka, gano'n. Nung Thursday, nagsisisigaw siya. Parang na ako na meron akong na-miss isa. Yung na-miss ko pa, hindi ko po trabaho yun. Trabaho po yun ng engineer namin na mag-e-edit. Pero alam niyo po yung reaction ko nun, yung parang napuno po ako na hindi kaya ko mag-retaliate. Napaluha ako. Sabi ko, sir, hindi ko po yung trabaho, pero pinipilit ko silang tulungan na ma-overcome sila. Ma-accomplish ko lahat yung mga engineer niyo po. Pero hindi ko po talaga yung trabaho. So, yun po, ang pinaka-action ko po doon yung pride. So, nung nag-reaction ko po na nag-sick po ako kinabukasan. So, sabi po sa akin ng boss ko, nagpaalam po ako sa teacher ko, nagpaalam din po ako, alas 6 pa lang po na madaling araw na, sir, I'm not feeling well. Tapos, alam mo po, sabi ng boss ko, yung HR, okay, sabi niya, walang problema, magsakay ka sick leave. Yung PM ko, hindi siya nag-response, saan tumawag siya sa akin? Bakit hindi ka bakit umuulag ako o hindi? Sir, alas 6 pa lang ng umaga, nagpaalam na po ako. Pero alam niyo po yun, yung pride po kasi na, di ba siya PM, naiinibit po ako. Kasi nga, sabi po sa amin sa head office, lahat pa ng sasabihin ng PMO ay susundin mo kung alam mo ang tama o mali. So, minsan naninimbang ako po kung susundin ko po ba yung lahat. Mahirap po ang politika. Pinipilit mo siya na yung magiging reaction mo
alam mong tama? Sasang-ayon ka ba? Sasalungatin mo ba yung PM na sinabi na submit to the governing authority or yung pinaka-higher authority ng kumpanya nyo? At lagi ko sinasabi, hindi po ako nagtatrabaho sa tao. Nagtatrabaho po ako sa Panginoon. At lahat po ng ginagawa ko, wala po akong problema kung ano man ang gawin yung kaliwali. Basta ako, diretso po ako, bahala kayo sa... Parang po yung, ang aking pong reaction lagi, sabi nga, less talk, less mistake. Ang ano ko lang po, natutunan ko po, para po minsan, sitip na lang po talaga. Para po hindi na lang po tayo magkasala at let pray po talaga. Para maalis po yung mag-i-heal yung anger, yung apoy na nangyari. So mas maganda magpahinga. Mag-sitip po talaga. Ang tanong doon yung pagbalik mo, anong nangyari? Sino may gusto bang mag-share? Anybody else? Sister Mona. Ayan, ako po pas yung minsan na inabot po ako ng pikon dahil sa email po parang nagkakaroon na kami ng kasama ko sa work ng sagutan. Pinaglalaban ko po kasi na hindi ko ganun din, hindi ko siya trabaho. Na hindi ko na naisip na nandun yung may-ari, nasa email, nandun yung CEO, nandun yung mga management. So, ang nasa isip ko po noon, sige, binabato mo ako ng ganyan, babatuhin din kita ng ganito. The next day po, hindi niya na na-control, nilapitan niya ako na ang daming staff, may director pa doon sa room. Sinita niya ako na bakit hindi mo pa siya nagawa. Siyempre ako po'y nagulat dahil hanggang aga po'y para kapapasok ko ng mga 10. So sabi ko, sinagot ko po siya. Though hindi ko na po kinaya, talagang nasigawan ko po siya. At sabi ko sa kanya, you're always messing me. Sabi ko, you make my life a mess here. Ano ko siya, sinagot ko siya ng gano'n. Tapos hingal na hingal ako, napaupo po ako. At ang naging reaction ko po noon is, napaiyak po ako kasi alam po, nakita ko ng Panginoon na talagang nirepent ko po siya. And nag-usap po kami nung kasama ko yun sa work. Although alam ko pong mali kasi sinabihan niya pa ako, take full responsibility. Ginanon niya kasi ako sa email. Parang natamaan po yung pride ko na, bakit akin yan? Di naman yan akin. So na nag-usap po kami, kahit na alam kong una siyang mali, nagkamali na rin ako, nangingi pa ako ng sorry. Sabi ko ay, ayusin namin yon na maging okay po ang lahat. Pero ang ending, hindi pa rin po ako naging okay. Umalis ako sa company. Kasi ang prayer ko na po sa Panginoon, Lord, ayoko pong sumama yung ugali ko kasi alam kong lagi kami magka-clash. Kung siya ang talagang para dito, ako na lang po ang tanggalin mo. Kasi nahihiya po ako sa Lord yung integrity ko at saka yung testimony ko. Mas natakot po ako sa pagtingin sa akin ng Panginoon kaysa po dun sa pagtingin ng mga kasama ko sa kanya. At the same time, nakakahiya po kasi may mga dinidisciple eh. So, yun po yung naging action ko. Yan, praise the Lord. So, yung isang lesson dito, siyempre, katulad ng sinasabi natin kanina, lahat tayo hindi tayo exempted sa pride. Kaya, there will always be a time na challenge tayo ng pride natin. Mahalaga lang dito, sabi nga, we have to recognize it and we have to see ourselves ano yung magandang ending or exit natin sa pride na yon in case na nangyari na, how you will see yourself asking forgiveness, making peace to everyone, sabi ng Bible, making peace to everyone, na hindi masira yung inyong reputation or integrity as a Christian, especially pleasing to the Lord. Amen? So, ang conclusion natin dito, sabi dito, focus on Jesus' example to overcome pride. Sabi ng Panginoon sa Matthew 20:28, sabay-sabay natin basahin, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. So, sa mata ng Diyos, katulad ni Jesus Christ, ang magandang example na nagpakumbaba siya, hindi siya pumarito sa lupa para paglingkuran siya, kundi siya ay naglingkod sa atin. Sabay-sabay natin basahin to prayer. I pray